Bayad kagad kami, ang laki ng binayaran namin. Kaya pinag-aralan nila kung magkano ang tax, bayad agad kami. Ngayon, ito na naman ang iba, may isa pa. Nasabi ko na sa interview ko, nabalitaan namin na kailangan ng gobyerno ng pera. Ang Congress, naghahanap na kung ano-anong tax. Nasilip nila tong online na sabong. Yun ang maganda ron. Kasi kami, hindi naman kami iilag sa gastos dahil pinamimigay na nga namin yung pera. Naisipan ng Congress dahil doon sa kay Attorney Carol Cruz, no, na pinag-aaralan na ron ng Congress kung magkano ang tax, kung paano ang gagawin, tinanong ako kung paano. So at least nagka-idea sila na more or less daw doon sa 5% sa gross gaming revenue, magkano, since ako ang consultant ng gaming, sabi ko, I think minimum of 1 billion a year up to 3 or 4 billion. So, tinira na nila. So, sa ngayon, since ang sabo nga na local government ang may hawak, tapos gabang nagre-regulate, tsaka BIR, yun ang lumabas na pinasa nila. Ang alam ko, nasa Senate na, by next year yata, pag na-aprobahan ng Senate, kay Presidente na. At least para lahat ng gustong gumawa nito, magbayad na ng tax. Lahat na, di ba? Wala na pilihan. Wala na may exclusivity ito eh. Alam nyo, boss, no, that is something na all Sabongeros have been crying for the past 50 years. Inclusion. Yung last kasi na batas na regulated sabong so panahon pa ni Marcos. At napaka-general lang, basta we divulge the operations to the local government. Tayong mga Sabongero naman, nakikita nila may konting halaga naman yung manok natin, tumataya din tayo kahit papano, kaya naisip nyo na we can also make the government earn. Nakita ko yung ibang mga studies, a minimum of 13 billion a year of taxes can be brought by the online operations that you are doing. So, pinapalakpakan namin yung effort sa wakas. Recognize na tayo ng gobyerno. Hindi lang yan, Habi. Ganito nga eh. Wala naman nakakaisip kung paano i-correct eh. Kapareho niya mga charter ng mga PCSO. Hanggang ngayon, yung PCSO hindi pa na-amend. Simula nung umpisa. Hanggang ngayon, karera pa rin ang kabayo yan eh. Ang PACOR naman, itong sabong tinaman na isip namin ha. Sabi mo, nung panahon pa ni Marcos, may kulang yan. Nagkaroon ng nagkaroon ng local government code. Noong 1991, yung Republic Act 7160. Yan ang huli. Kaya lang, nitong last year, siyempre, consultant nga ako ng gaming. Since ang power nasa local government, para may upgrade ng hustiyan, nakipag-meeting ako sa ilang mga mayors, governors, nagbigay ako ng idea, which is napag-aralan ng mga abogado nila, tama, kami may power bakit hindi tayo gumawa ng bagong batas para ma-improve to? Yan yung tinatawag na ordinance. So, nagkaroon ng batas last year. So, doon pala kami nag-start. Hindi kami nag-start hanggat walang ordinance dahil wala pang medyo gray area eh. So, ngayon, wala nang gray area. Nagkaroon naman ng COVID. Nagkaroon ng online. Wala nang gray area dyan. Dahil nakalagay talaga doon sa ordinance nila, nakalagay doon phone apps and all kinds of online or internet betting. Kaya laging kino-question yan eh. Legal na ba ang online o hindi? Hindi naman ako makasagot. Siyempre, pinag-uusap, legal na ba ang online o hindi? Legal na po para sa kaalaman ng lahat dahil nagkaroon na po tayo ng mga ordinansa. Kaya lang, ang question na lang dyan, paano magkakaroon ng tax, saka sino magre-regulate? Nagkaroon na rin na din po dahil nagdesisyon na ang Congress ngayon na may tax na rin po. At the same time, may nagre-regulate na. Ang magre-regulate tatlo, local government, BIR, saka GAB. Yan lang po talaga, not unless na i-amend pa ang charter. Wala nang iba. Now that you have the ordinance, which divulging the power to the local government, may sample na kayo ng ordinansa, ngayon, nagbabayad pa kayo ng buwis, open ba kahit sinong mga mayor, mga LGU sa buong Pilipinas na mag-host ng mga palaban na ginagawa po ng Pitmaster Group? Okay. Ang legality nito, marami naman nakikinig ng mga abogado dyan. Ang legality nito, etong walang exclusivity ang cockfighting. Lahat pwede. Di ba? Kapareho nga na yung interview ko. Meron nag-ooperate sa Zamboanga, meron nga sa Pampanga, meron sa Bisaya.
meron dito kung saan, sa Bacolod. Open lahat yan. Hindi mo pwedeng exclusive ang cockfighting. Hindi talaga pwedeng i-franchise ang cockfighting dahil local government, not unless na i-amen nga. Amendment ang kailangan para magkaganon. So, walang exclusivity to. Lahat pwede mag-operate. Lahat po kayo pwede kayo mag-operate. Basta pinayagan lang kayo ng local government, mag-operate kayo. Ang question lang dyan, kaya nyo ba? Ang question dyan, magbabayad ba kayo ng tax? Kailangan. Kami po, lahat ng pwede namin, kasi hindi nga kami after sa kita rito. After kami kung paano, kapareho ng ginawa namin yan. Ang goal namin dito, paano buhayin ng industriya. At the same time, paano matulungan ng tao, hindi lang yun. May nakikita pa akong future dito. Kung paano mai-international talaga to sa buong mundo dahil nilalahat ko na sa buong mundo tayo ang may pinakamaraming manok. Tsaka tayo ang pinakamagaling maghanda ng manok. Yun. Sinasabi nga nila, Boss Charlie, no, the Philippines is the cockfighting capital of the world. We have the Olympics of cockfighting here. Another facet, no, Bayang Sabongero, dinagdag ng online sabong with the 618, WPC, is na-promote yung tourism. Kung paano naging yung bullfighting sa Spain, di ba, cultural sport nila, na-promote ngayon sa ibang mga bansa yung cockfighting dahil po sa ginawa ninyong online. But, kailangan kong matanong, at ito itatanong ko kay RJ, dahil hindi alam po ng mga Bayang Sabongero dyan, sa 5 bumubuo ng grupo ng Pitmaster Group, yung dalawa po dito, si Boss SL at si Boss EP, medyo wala lang po dito ngayon, ang leading champion, si Boss RJ. Laging champion. Boss RJ, matanong ko, gaano katindi ba yung mga manok na lumalaban sa gitna dito sa Pitmaster? Una-una, pare, good afternoon. And bumabati pala kami na Merry Christmas and Happy New Year. Una-una, sabi, pag Pitmaster, alam mo naman, Olympic ng sabong to ngayon. Kaya makakita sila na lahat ng laban namin dito, puro maganda at parehas. Tsaka habi, ko na rin in addition do sa sinabi nila boss, ang ganda nung ginawa ni boss Actually, yung pandemic, na-convert niya sa opportunity doon sa mga sabong industry. Una-una doon sa mga breeder, during that time, malungkot na sila kasi kala nila hindi madidispose yung mga manok. Ngayon, ubos ang manok. And then, tsaka yung sa mga feed mill, like doon sa Thunderbird, di ba? Tsaka sa mga gamot. Kaya tama din yung nangyaring ganito, pero sana matapos na rin yung COVID. Tandaan natin, Bayang Sabongero, COVID is still there. Yes. Hindi tayo pwede mag-complacent lang at lumabas pa rin, di ba? Pero matanong ko, RJ, ito kasi maraming bumabatikos na, naku, yung lumalaban dyan, pulot lang. Naku, kanila-kanila lang yan. Ako personally, Bayang Sabongero, naramdaman ko yung tibay ng mga naglalarong mga manok dito sa gitna. How true is that? And I've seen your scores. Huwag na natin sabihin yung mga bad score, no? Pero ano yung kalidad ng mga manok na lumalaban dito sa gitna sa 618 at sa Santa Cruz? Una, makikita mo naman lahat ng sumasali, puro may pangalan. And even yung backyard, pumaparehas na lang doon sa may mga sikat na breeder. Tsaka una-una, namin dito yung laban, talaga may nag-i-screen. Bago iakyat, bago lahat, yung mga tari nila, chinecheck, na talagang fair ang laban. Fair. Okay, Sir Charlie, Sir Jerry, Sir Eric, let me ask you first. The future is busy dahil sa ginawa ninyo. Because of what you did online, naging triple. Yung dati kinakain nila yung manok nila dahil wala ng ulam during pandemic, ngayon, nagpaparami pa sila ng breeding. Yung mga feed mill akala magsasara, ngayon, ang daming produce. At dahil sa laban sa gitna, yung mga backyard Bayang Sabongero, napipilitan mag-upgrade. Kasi yung laban dito, hindi biro. Hindi biro talaga. How do you see, Sir Charlie, the future of the sabong industry on the shoulders of the Pitmaster Group, especially with these online operations? Pag titignan mo itong sabong na to, nung araw, kung titignan mo, parang habi-habi lang na parang hipo-hipo lang naman, nilalaban. Ngayon, iba, papunta na sa industriya to. Papunta na talaga sa income ng gobyerno. Nakikita ko, lahat ng gagawin naman namin, lahat ng i-design namin dito, lahat papunta sa gobyerno. I-upgrade namin ang i-upgrade to. Pag may naisip pa ako na nag-click to sa ibang bansa,
pipilitin ko na makapagbayad ng tax na maganda para sa gobyerno. Yun ang nakikita ko dito. Ang goal ko rito, sumikat ng gusto itong, kasi magaling nga ako sa sugal, simula bata pa ako, naisip ko na yan. Wala sa buong mundo, wala na makakapag-design ng sugal na nagkakatalo ng ganito na 10 minutes o 1 minute. Toss coin. Yun lang pwedeng tumalo rito. Hindi naman tatayaan eh. So, ito lang ang sports na talagang pwede natin ipagmalaki sa buong mundo talaga. Wala na iba. So, alam ko, total, bata pa naman ako, mapapasikat ko ng gusto to, yung grupo namin, ang Pilipinas, lalabas na talagang national talaga ng sabong talaga. Pipilitin ko magkaroon ng income na maganda na manggagaling sa ibang bansa papasok dito. Yan ang pinapangako ko sa inyo dyan. Anyway, hindi naman ako tatapos sa politika. pero boss, personal question, namimiss mo bang magbitaw? Oo. Gusto ko nang bumitaw ng manok. Yung mga manok, wala eh. Wala kang magagawa. Diba? Kailangan tayong distancing, lahat. Pero by January, pag nag-MGC ko na, palay ko ang Manila, pwede na. Yan, bibitaw na po kami niyan. Makikita nyo na kami bumitaw ng isang kamay, dalawang kamay. Alam ko yung isang kamay na yun, ha? How about you, Boss Jerry, sorry, Boss Jerry. How about you, Boss? How do you see the future of this passion of ours is going to be with the Pitmaster Group? So to speak, there's a very big future about this. It's gonna grow like crazy. Malaking malaki ito dahil talagang, can you imagine the fact na binago namin na before is 7, 8 fights an hour, naging 15 to 17 fights an hour. So napakalaking bagay yan, you know. Actually, yung mga tao adjusted na dito sa speed na to, no. Ako nga nababagalan pag medyo natatagalan to, tinatawag ako si Eric. Sinasabi ko, bakit babagal? Ano nangyayari? Kasi sanay na yung system ng mga tao dito sa speed naman ito. Kaya sinasabi ko sa inyo, ang consumption ng sabong, ikaw na rin na nagsabi, no, naging triple. So, it's gonna be very, very big. At tandaan niyo, gagawin namin talaga lahat ang pinakamagagandang laban dito. Dito lamang sa Pitmaster mangyayari yan at magaganap. Kailangan ko, wala naman yung sistema na ginawa nyo. Sa inyo lang namin nakita, 7 stag in 1 day. Kung dati natin nagdadasal ka, 3 makapasok please, 3, abot akong finals. Ginawa ninyo 7. How hard was the adjustment, Sir Eric? No? Alam ko, tayo magkausap, kaya ba natin 7? Kakayanin yan, pare, kaya yan. Well, kasi number 1, sabi nga ni Boss Jerry, 17 fights per hour tayo. So, kailangan talaga natin na medyo malaking numero para sa number of fights. And tingin ko naman, adjusted na sila. Saka isa pa, yung grupo, marami. And malaking paborito sa mga breeders dahil bibilan sila ng mga membro natin. Wag din natin na itanong yung mga surprise na ibibigay ng Pitmaster Group ng GAPP para sa inyo buying sa bunga. Itanong lang na natin sa kanila, starting from you, Sir Eric, yung inyong Christmas message para po sa lahat ng mga tumatalpak at nanonood sa atin sa iba't ibang website natin sa online sabong. Ay ang Pasko po sa inyong lahat at manigong bagong taon. Sana safe po tayong lahat. Ingatan natin, importante, malusog lahat tayo, no? At doon sa mga tumatalpak, dahan-dahan lang para mahaba yung ating talpakan. Yun lang po at maraming salamat. Sir Jerry, hindi lang po para sa mga fans mo sa Cavite, kundi sa buong mundo na nanonood. Ano po yung Christmas message natin? Well, bago ako mag-Christmas message, I would like to take this opportunity na pasalamatan ang mga chapter president namin dito sa GAP, you know, kasi without them, this event will not be successful. Kasi from the banding itself, you know, how the job is being done, and then for the events, you know, organizing, etc. and everything. So, maraming salamat po sa inyo, mga chapter presidents ng GAP. At the same time, nagpapasalamat din po ako sa lahat ng lumahok dito sa aming Pitmaster. I hope naligayahan kayo sa amin, although sometimes may mga pangyayari hindi natin iniiwasan, no? But we're trying to upgrade everything. Nakita nyo kung gaano kaganda ang ginawa namin, no? This is what you call the mini resorts world, you know? Yan. So, Habi, maraming salamat po sa aking, sa group ng Pitmaster, sa lahat ng staff na tumulong para ito'y mapabuti. At stay safe po kayo, maligayang Pasko at manigong bagong taon sa inyong lahat.
Yo, bayang Sabongero, yung mga nangangamba tungkol sa banding issues next year. Pag-usapan natin next year, pero maniwala kayo sa akin sa daming laban, saan pa kayo magpapaband, di ba? Boss RJ, ikaw, Christmas message mo doon sa mga kaibigan natin sa Quezon at kung saan-saan man. Una-una ho pala, bumabati ako sa mga sa Chaong Quezon. Merry Christmas and Happy New Year po. Sana mag-ingat po kayo lahat at God bless you. Last but definitely not the least, Boss Charlie Atong Ang, your Christmas message, especially those sa mga bashers ninyo, boss. Ano yung masasabi mo sa kanila? Well, ganito lang yan. Yung mga basher muna, Merry Christmas muna and Happy New Year nga pala. Itong dadating. Ngayon, yung mga nagbabas naman, yung iba kumampinin, nakita nila na tumutulong kami. Yung mga nagbabas na mga walang ginagawa, mahiya naman kayo, kami tumutulong, di ba kayo nahihiya dyan? Di ba? Magbas kayo na magbas, di naman kayo kikita, malulungkot lang kayo sa bahay. Ang pinakamaganda, tumulong na lang kayo. Di ba? O kaya mag-agent kayo, kikita pa kayo. Magbas kayo, pintas kayo ng pintas, ba't hindi nila kayo maghanap buhay kaysa nagmumukmo kayo dyan? Ang iksi ng panahon, ang iksi ng buhay na tayo, mag-enjoy na lang kayo. Anyway, ano na lang yan, enjoy lang. Tsaka yung mga talpak-talpak na yan, yung mga tumataya, ano lang kayo, cool-cool lang. Ang sarap manood. Ang sarap, so yun, pareho nga sabi ko, yung mga, nung isang gabi nga, sinabi ko, yung mga OFW, yung mga nasa barko, 100 pesos lang. Tatawag dito yung open account. Pagka, imbis, bago matulog, nanonood talaga, nakakatuwa. Yeah. Merry Christmas sa inyong lahat. Makita niyo. Salamat. Okay, bayang Sabongero, totoo po yung sinabi ni Boss Charlie. Kung dati-rate, diary binabasa ko sa CR, ngayon tumatalpak. Tumatalpak. On behalf of the Bayang Sabongero, gusto ko pong batiin ng maligayang Pasko ang lahat ng bumubuo ng Pitmaster Group, ng MBC, ng GAPP, yung 4 na magigiting na tao dito. Not only did they save Sabong, they made our Christmas merry. Especially doon sa 7 nanalo ng 10 stag ng MBC. Sangka pa 129 million ang papremyo. We thought Sabong was over. But in the shoulders of the Pitmaster Group, Sabong is alive and will thrive in 2021. This is Javi Habagat Bagatsing saying, love breeding,